What is the greatest fulfillment of a writer? Ang maging sikat, mayaman, o maging published author? Well, lahat naman yun true, pero bago mo yun marating, kailangan mo munang makatapos ng isang story. Sad to say, maraming nangangarap, pero marami rin ang hindi makatapos ng kanilang nobela. But say no more because in this video, isi-share ko sa inyo kung paano ko natapos yung nobela ko within 1 month. Curious ka na ba? Watch until the end. Hello beautiful people! This is your favorite writer, Demi aka Anak ni Rizal, and welcome back to my YouTube channel. At nandito na naman ako upang magbahagi sa inyo ng mga writing tips. Nung nakaraang video ay shinare ko sa inyo kung paano ko na-overcome yung almost 2 years ko na writer's block. Kasi nung mga nakaraang taon, parang once a month lang talaga ako nakakapagsulat at sapilitan pa yon. At ngayon naman ay muli akong nagbalik sa pagsusulat sa Wattpad dahil recently nakatapos ako ng panibagong nobela na ang title ay Sa Pantaha. I'm really happy to share this good news sa inyong lahat kasi it really means so much to me na muli makabalik sa pagsusulat ng tuloy-tuloy kasi talagang struggle is real at may mga pinagdaanan akong personal na bagay ng mga nakaraang buwan. At syempre, bilang celebration, gusto kong i-share sa inyo yung mga ginawa ko na maaaring yung sundan or maging guide sa inyong pagsusulat. Alam ko sa panahon ngayon, napakadali na lang mag-search sa Google, sa social media, or even sa ChatGPT para kumuha ng mga tips. Kaya naman, yung gusto kong i-share sa inyo ay galing sa experience ko at yung sinubukan ko mismo. I'm hoping na yung naging effective sa akin ay maging effective din sa inyo kung inyong susubukan. Merong 3 main parts ang video na to. So, sa unang part, isi-share ko sa inyo yung naging process ko. Sa pangalawang part, kung paano ba magsulat ng story ng walang outline. At third part, ay isi-share ko sa inyo yung librong nag-inspire sa akin kung paano ko na-accomplish yung aking goal na makatapos ng story within 1 month. Alam ko excited na kayo, but before we begin, you know the drill. Like this video, share this to your writer friends, and don't forget to subscribe to Tales of Demi kung di pa kayo nagsusubscribe, and don't forget to hit the notification bell para ma-inform kayo sa mga susunod pang awesome contents. Thank you! Isa sa mga frequently asked questions ng mga writers ay kapag ba nagsusulat ng isang novel ay kailangan ba may outline na or pwede bang wala? For me, pwedeng meron kang outline or pwede ring wala. Mas may advantage nga lang syempre kapag may outline ka na sa simula kasi meron ka ng sinusundan and alam mo na yung structure mo. However, ang downside nga lang ng masyadong outline na lahat, parang wala ka nang nagiging room for surprise. And problem din sa mga writers, especially beginner writers, yung hindi sila makapagsimula ng story kasi nga wala pa silang outline, yung feeling nila hindi pa sila ready. Hanggang sa hindi na nila masimulan or masulat yung story nila dahil naghihintay silang makumpleto pa yung outline nila. Pero para sa akin, kailangan mo itong marinig. Don't wait until you're ready. You have to start writing now. Sometimes you just have to trust and take the leap of faith and just do. May mga writer na yes, sa simula pa lang, alam na agad nila yung flow, yung outline, pero may mga katulad ko, alam ko marami tayo, na sa umpisa na hindi talaga natin alam kung saan papunta yung story natin. And that was the case dito sa sinulat kong story na Sa Pantaha. Meron lang akong story idea and the rest talagang, mamaya sa part 2 ng video na to, explain ko sa inyo. Ito na nga yung naging process ko. Number 1, kailangan ng clarity. So, syempre, tinanong ko sa sarili ko, ano ba yung gusto ko? So, you have to ask yourself, what is your goal? Ano yung gusto mong ma-accomplish? So, for me, nabanggit ko nga dun sa nakaraan kong video na ang ginawa kong goal is makasali sa Wattys 2024. Kinuha ko yung opportunity na yon para ma-motivate akong magsulat ulit within the deadline. At isa sa mga requirements sa pagsali sa Wattys 2024 ay kailangan completed or finished yung story na isasubmit mo sa kanila. Kaya naman, isa din yun sa naging goal ko, to finish a new novel as my comeback sa pagsusulat. At ito nga lang yung disclaimer. Syempre, sa umpisa pa lang, kailangan i-manage mo na agad yung expectations mo. Hindi agad to magte-trending, hindi agad to babasahin ng marami. Nung sinimulan ko kasi yung Sa Pantaha nung around July 4 yata yun. Wala agad nagbasa, wala agad nag-comment, and for me, it's okay. Lalo na kapag unti-unti ka palang bumabalik ulit sa pagsusulat, kailangan baby steps lang and manageable yung expectations sa sarili mo. Hindi yung mababurden ka agad na kailangan mataas agad, yung tipong kailangan 1,000 reads agad do sa simula.
no, kasi madi-discourage kayo at malaking factor yung ma-discourage ka na hindi mo matuloy yung isusulat mo. The next thing na ginawa ko is yung execution or yung paggawa ko ng commitment. Kasi ang next question nun, paano ko ma-achieve yung goal ko na makasali ng Wattys at makatapos ng isang novel within a month? So dito naman, fortunately, meron pa akong time para makapagsulat ng story bago mag-August 6. Kaya naman, numpute ko yung requirement kasi na kailangan na story is 40,000 words. So, dinivide ko sa 30, assuming na 30 days ko isusulat. And lumabas na 1,300 something yung words. Ginawa kong commitment, kailangan kada araw makapagsulat ako ng higit 1.3k words. At nagkaroon ako ng personal commitment sa sarili ko na araw-araw ako magsusulat na non-negotiable yung writing or else hindi ko ma-achieve yung goal ko. But here's the thing then to remind you na hindi rin magiging perfect syempre itong execution nyo. Like for me, may mga days na hindi ako nakapagsulat ng sunod-sunod. Pero ang pinaalala ko sa sarili ko nun, don't miss it twice or thrice kasi sunod-sunod na yung magiging katamaran mo nun. So kung na-miss ko tong isang araw sa pagsulat, kailangan kinabukasan makapagsulat na ulit ako. After ma-clarify ko anong gusto ko and yung planning na execution, pangatlo, so kailangan ma-figure out mo alin yung genre, ano yung trope na sa tingin mong kaya mong isulat ng mabilis. So as for me, pinili ko yung sci-fi fantasy kasi meron akong story idea that time na what if may nail artist na nakakita ng future through touch. So doon ako nag-start nang walang outline. Sabi ko, sige, susulat ko ito. Go! And the next process is facing the challenge every day. So talagang legit yung hirap pag araw-araw mong hinaharap yung blank page. Yung tipong halasan ako magsisimula, hindi ko alam. Pero alam nyo guys, na-discover ko na as you face the blank page every day, as you sit down with your story and brainstorm, talagang pinilit mo, piniga mo yung brain cells mo na makapag-isip ng idea. Magugulat ka na lang kasi may isip ka. Hindi man original, syempre, lagi yung mga ideas mo. Pero parang siyang puzzle piece na every day, ma-figure out mo piece by piece. Okay, this day, ito yung na-figure out ko. The next day, madi-discover kang bagong piece. Para sa akin, isa yun sa mga kagandahan ng pagsulat ng walang outline kasi nga, spontaneous ka. And speaking of spontaneous, punta na tayo sa part 2 ng video na to kung saan i-share ko sa inyo kung paano ba magsulat ng walang outline. Is it possible? Pero alam nyo ba, meron tinatawag na intuitive writing. Pag sinabing intuitive writing, it is more spontaneous sa approach ng storytelling kung saan hindi ka nakakulong sa box or sa outline na ginawa mo. From the word intuition, pinagkakatiwalaan mo ang iyong instinct bilang isang creative writer kung paano mag-e-evolve yung story. Ito para sa akin yung magic of storytelling. Ang hirap niyang fully explain or i-capture. Kahit magbasa ka ng sandamakmak na mga writing tips, may moment talaga na pag nasa kalagitnaan ka na ng writing process mo, maraming times na hindi masusunod kung ano yung pinlano mo. Now, the flow is very mysterious. If you watch the movie by Pixar na Soul, nabanggit doon yung concept ng flow. Pag nasa state of flow ka na, parang nandun ka lang sa present moment and you're just letting things be. Alam nyo ba na yung plot ng Sapantaha, actually kahit na meron siyang sci-fi element na nakakakita ng future yung protagonist ko, ang una kong balak talaga doon, kasi nga since nagmamadali ako, parang simple lang. Kasi yung problem nung main character doon is nalulugi yung business nila. And then, gagamitin niya yung powers niya to help people, ganyan. So, parang slice of life lang. That's very easy to write, diba? Ang pinakamadaling planuhin sa story is yung act 1 or yung simula. Kasi, ini-establish mo lang doon yung status quo ng character. Ibig sabihin, yung normal niyang buhay bago mangyari yung inciting incident. And bago magtapos yung act 1, meron dapat inciting incident na may mangyayari sa character na makakapaglabas sa kanya sa comfort zone. Mga 1 to 2 or 3 chapters pwedeng establish yun. Until after na inciting incident ko sa story, parang na-realize ko na parang may ibang direksyon na gustong puntahan yung story na to. Parang ayaw niya nung simpleng naiisip ko. So, yung sa notebook ko nung Sapantaha, nung unang pages no, naka-outline na dun yung mga simpleng mangyayari. And then, nung araw-araw, nag-iiba yung nangyayari dun sa outline ko. Meron akong outline, pero hindi talaga siya outline. Gets nyo ba? Parang nakalista lang dun, ganito yung gusto kong mangyari. And then, the rest, parang uupo ako, tsaka ko isusulat base dun sa gusto kong mangyari. At hinahayaan ko yung sarili ko na i-explore yung story. So I guess intuitive writing is more like playful writing that you're allowing yourself na
magkaroon ng unexpected directions yung story mo without judgment. Yung sa act 2, yung pinakamahirap, yung pinakapalaman ng buong story mo. Doon mo ilagay lahat ng climax, ng mga kalaban. Ang advice ko sa inyo, laruin nyo lang. Not in a joking way, but explore nyo lang. Everyday, kailangan meron ka kasing objective na kailangan ma-accomplish ko to within this day. Kasi may mga writers naman na nasobrahan sa intuitive writing. At makikita natin yan dun sa mga stories na napakaraming fillers. Hindi naman ako against dun. Actually, masaya nga yun eh. Pero syempre, kapag nagsusulat ka ng may deadline, kailangan ma-determine mo kung ano yung importante sa hindi. So dahil nga nagsusulat ako within deadline, hindi ako nakapag-isip ng mga filler. Direct to the point na ako agad, wala na akong inaksiyang mga oras na kailangan, ito yung nangyari, ito yung problema, nandito siya, kailangan yung makatakas. So, nag-isip ako ng creative ways para maging exciting lalo yung mga pangyayari. Paano mo madedetermine kung ano yung mga fillers sa hindi? Sa mga anime, mga canon, may mga fillers. Pag sinabing canon, yun yung relevant sa buong story. Yung mga fillers, parang side story lang yan na kahit wala yung events na yan, okay lang. Pag tingin nyo wala naman tong iaambag para sa ikaka-move forward ng plot, huwag nyo nang isulat. Pero kung ang time frame nyo naman ay 1 taon or 2 taon, depende sa goal nyo, edi go lang, sulat nyo lang yung filler araw-araw. Actually, maganda yung filler din kasi di may iwasan yung mga writer's block. Isa din yan sa mga paraan. Hindi mo na alam kung ano yung mangyayari sa main plot mo. Gumawa ka ng filler, parang pang-exercise lang ng brain. Gusto ko rin i-share sa inyo yung libro na nakapag-inspire sa akin para ma-accomplish tong goal ko. At yun nga yung libro ni James Clear na Atomic Habits. Kasi during that time na sinusulat ko sa Pantaa, yun yung librong binabasa ko and na-inspire ako dun sa 1% improvement every day. So, pinaka-take away ko lang dun sa libro na yun. So, kailangan araw-araw, tanongin mo yung sarili mo, nag-i-improve ba ako or hindi ako nag-i-improve? Sinabi nga atomic, di ba? Maliit. Hindi naman kailangan sobrang bongga agad. So, sa iba, maaaring sa inyo, hirap kayo makapagsulat ng isang chapter sa isang araw, edi gawin nyo mas maliit yung goal nyo na 100 words, 200 words, hanggang sa pataas ng pataas. Ang importante nun, over the period of time, yung mga maliliit na habits, nag-i-stack yan eh. So, kapag nag-look back ka sa 1 taon, yung 1% improvement mo everyday ay naging 100% na pala. So, ayun lang naman, na-inspire talaga ako. Sabi ko, gusto ko na talagang gawin, gusto ko na talagang makatapos ng novel kasi ang dami ko ng mga ongoing stories na na-drop before kasi nawalan ako ng motivation, ganyan. Kinalaban ko talaga yung sarili ko na hindi, susulat ko to kahit walang nagbabasa, ganyan. Basta, eto yung goal ko. And totoo, na-accomplish nyo yung small goals nyo, mas mamamotivate ka na mag-reach pa lalo na mas marami pang goals. So bilang pagtatapos ng video na to, meron lang ako ibibigay sa inyo na 4 na lagi niyong tandaan. So una, syempre, yung kahalagahan ng commitment. Kasi kapag hindi din naman kayo nagkaroon ng commitment sa inyong sarili, baliwala din yung mga pangarap nyo na gusto nyo maging published, gusto nyo maging sikat. Pangalawa, keep showing up every day. So surely may mga times na madi-discourage kayo kasi walang nagbabasa or what. Pero if you just keep showing up every day, mas mapapatunayan yung sarili nyo na, ay, kaya ko pala. Number 3, don't forget to celebrate your small wins. So ginawa ko noon, kada sa isang araw, makakatapos ako ng isang chapter, parang sobrang happy ko, sineselebrate ko siya on my own. Ang laking bagay noon para sa isang tulad ko, ng tagal kong di nagsulat. Number 4, manage your expectations. Katulad nga ng mga nabanggit ko kanina, syempre sa una, hindi agad yan dadami yung reads, hindi agad marami magvo-votes or magbabasa. At magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo na kaya mong ma-accomplish yung goal na sinet mo. Kasi syempre, kung wala ka rin naman tiwala or expectations sa sarili mo, ay wala ring silbi yung mga pangarap mo. Diba? Kailangan, kaya ko to. Expect to win and you will win. Expect to write and you will write. Ano daw? If you have any more questions, comment lang kayo below at sasagutin ko kayo sa abot ng aking makakaya. Ayun lamang, maraming salamat. God bless you. At kung di pa kayo nagsusubscribe, baka naman please subscribe to Tales of Demi for more awesome content. Bye-bye and see you on my next vlog.